Isa pang mainit na balita, may dalawang panibagong freeze order na nakuha ang Anti-Money Laundering Council laban sa isang mataas na opisyal ng gobyerno at isang dating elected official. Ayon sa AMLAC, sakop ng freeze order ang 230 bank account, 15 insurance policy, 2 helicopter at 1 eroplano. Ang 3 air assets pa lang, abot na raw sa halagang halos 4 na bilyong piso. Layon daw ng freeze orders na mabunyag ang anumang posibleng money laundering scheme na may kinalaman sa mga questionable flood control project. Hindi tinukoy ng AMLAC kung para kanino ang dalawang freeze order. Mainit na balita pa po, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Verbena habang papalayo po ito sa ating bansa. Namataan yan ng Pag-asa 310 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island sa Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na hanggang 95 kilometers per hour. Lumakas ang bagyong Verbena matapos ang ikapitong landfall. Unang tumama ang bagyo nitong Lunes sa Bayabas, Surigao del Sur at sa Hagna, Bohol. Nasundan po yan kahapon sa Talisay, Cebu, Valle Hermosa, Negros Oriental, San Lorenzo, Guimaras, Miagao, Iloilo at ang ikapitong landfall ay sa Linapakan, Palawan, mag-aalas 11 kagabi. Kahit palayo na ho ang bagyo, magpapaulan ng trough o extension ng bagyo rito sa Metro Manila, malaking bahagi ng Mimaropa Region, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Aklan at Antique. Hanging amihan ang umiiral pa rin sa Batanes at Ilocos Region. Shearline naman sa ilang pang bahagi ng Luzon. Mas makakaasa na sa maayos na panahon ang Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at buong Mindanao. Pero pinaalerto pa rin ang mga residente sa mga posibleng local thunderstorm. Pugante na ang turing ng Department of Justice kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos kanselahin ang kanyang passport. Sabi naman ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil humihiling pa siya ng political asylum sa The Netherlands. Balita natin ni Joseph Moro. Sa pananaw ng Department of Justice, may tuturing ng fugitive o pugante si dating presidential spokesman Harry Roque. Isa si Roque sa mga nahaharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa pogo ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Hiniling na ng gobyerno na mailagay sa Interpol Red Notice si Roque para sa pag-aresto rito. Sinapubliko ang utos ng Pasig RTC Branch 157 na kanselahin ang kanyang passport. Sa Facebook Live ni Roque, meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Dagdag ni Roque, hindi siya pwedeng arestuhin dahil nag-a-apply siya ng political asylum sa The Netherlands. Ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Wala pong ebidensya na ako'y nag-recruit na kahit sino para pagsamantalahan ang kanilang trabaho. Pero sa anunsyo ng DFA, kinansela na ang passport ni Roque, kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong at 3 iba pa. Our understanding of the passport law is that if there's a court order declaring the passport holder as a fugitive, the DFA can take action and implement the order. Itinanggi rin ni Roque ang mga lumabas na ulat na inaresto siya sa The Netherlands. Sabi ni Roque may flight siya patungo sa Vienna, Austria. Nang tanungin kung posible nga ba makabiyahe si Roque dahil kanselado na ang pasaporte nito, sabi ng DOJ hindi raw ito posible kung wala siyang valid passport. At pwede siyang hulihin ng immigration authorities at maaaring ma-detain ng anumang bansa kung gawin niya ito. Ang DILG wala ring natanggap na opisyal na komunikasyon na kumukumpirma sa pag-aresto kay Roque. Tingin ng DOJ walang basehan ang paghingi niya ng asylum. At the end of the day, he has to demonstrate and establish to the authorities na he is being persecuted here. There is no persecution but he is evading prosecution. Ayon sa DOJ, nag-alok sila ng 1 milyong pisong pabuya para sa impormasyong makatutulong upang maaresto si Cassandra Ong. We confirm that we're having difficulty, precisely, di ba? The reward is basically crowdsourcing to. With the current information we have, we don't have enough. Batid naman po natin sa nakalipas, may kakayanan na umikot, malaw,
makalabas at pumasok ng Pilipinas na hindi natutukoy. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, huling natrack si Ong sa Japan sa unang bahagi ng taon. Nasa red notice na rin umano ng Interpol si Ong, nangangahulugang tutulong ito sa pag-aresto sa kanya. Pero sabi ng DOJ, walang record na lumabas si Ong sa bansa. Baka nag-backdoor. Isa po siya talaga dun sa principal, no? Isa siya dun sa may malalim na kaalaman sa kasong nangyari. Di ba? At tulad ng sinabi ko, kaya rin tayo nag-offer ng reward, kulang pa ang aming impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Ong na diversionary tactic umano ang hakbang ng DOJ. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa update ni dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi siya natuloy papuntang Vienna, Austria dahil sa kanyang medical condition. Ayon kay Roque, sumailalim siya sa 2 operasyon kaya binigyan siya ng kanyang mga doktor ng medical certificate na siya ay unfit to fly. Pero naglabas daw ng fit to fly certificate ang Immigration Office ng the Netherlands para siya ay matuloy pa Austria. Dahil gobyerno raw ang nag-issue nito, tumuloy siya sa kanyang flight. Nakasakay raw siya ng eroplano pero bago pa man ito lumipad ay sinuri ang kanyang medical passport at doon nakita na siya ay unfit to fly. Pinababa raw si Roque at hindi natuloy sa kanyang biyahe. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita na tayo hatid ng GMA Regional TV. Nakaranas ng masamang panahon ang ilang lugar sa Luzon dahil sa epekto ng shear line. Chris, saan po yan? Connie, sa TV Albay, nagkaroon ng flash flood sa ilang barangay. Nagulat na lang ang mga residente nang biglang rumagasa ang tubig sa kalsada. Nalubog sa tubig ang ilang tricycle. Kanya-kanya namang salba ng gamit ang mga residente. Inabisuhan sila na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan. Nagkaroon naman ng rock slide sa isang kalsada sa Pinukpok, Kalinga. Patuloy ang clearing operations sa lugar para alisin ang malalaking tipak ng bato. Hindi muna pinapadaanan o pinapayagang dumaan sa kalsada ang malalaking sasakyan. Dahil naman sa bagyong Verbena, stranded ang mahigit sa 1,000 pasahero sa Batangas Port matapos kansilahin ang ilang biyahe pa Visayas at Mindanao. Sa uling ulat ng Philippine Ports Authority kagabi, nasa 1,194 na pasahero ang stranded doon. Sugatan naman ng isang lalaki matapos aksidenteng tamaan ng bala ng baril sa Bangaldan dito sa Pangasinan. Ayon sa pulisya, pauwi na sana ang biktima at kaibigan niya nang biglang may mamaril. Hindi sila ang target ng mga gunman, kundi ang isang babae na balak lang daw takutin ng mga sospek matapos umanong mandaya sa sugalan. Hindi tinamaan ang babae. Sabi ng mga pulis, tumama ang bala sa bakal, tumalbog at aksidenteng tinamaan ang dibdib ng biktima. Naaresto ang mga sospek na nangakong tutulong sa gastusin ng biktima sa ospital. Tumangging humarap sa kamera at magbigay ng pahayag ang mga sospek. Malapit na raw maaresto ang ilang malalaking personalidad na sangkot sa flood control issue. Sinabi yan ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos mahuli ang 8 akusado sa kaso kaugnay sa flood control project sa Oriental, Mindoro. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Ayon kay Remulla, walang special treatment sa mga Diskaya at sa mga mambabatas kapag sila ay naaresto. Sisikapin pang kunin ang pahayag ng mga Diskaya kaugnay nito. Sa 8 akusado, 6 ang nakakulong sa Quezon City Jail Male Dormitory. Isa ang nakakulong sa Camp Karingal at isa ay pinayagang magpiyansa sa kasong graft. Lahat sila ay may mga dating tauhan o mga dati po silang tauhan ng DPWH Mimaropa. Ayon pa kay Remulla, patuloy nilang hinahanap si dating Congressman Zaldico na kabilang sa mga may warrant of arrest. Si Ko ay sinasabing konektado sa SunWest Corporation na kontraktor ng substandard flood control project sa Oriental, Mindoro. Nauna nang itinanggi ni Ko ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa ibang balita, hanggang sa kulungan magkasama ang 2 magkaibigan matapos maaresto dahil sa pag-snatch umano ng cellphone ng isang babae sa Quezon City.
itinanggi nila ang akusasyon. Balita natin ni James Agustin. Walang kawalaan dalawang lalaki ng arestoy ng pulisya dahil sa paghablot umano ng cellphone sa Barangay South Triangle, Quezon City. Ayon sa pulisya, pauwi na ang 35 anyos sa babaeng manikurista nang mabiktima ng riding in tandem. Pagsapit niya doon sa may kanto ng Scout Borromeo, bigla sumulpot itong mga suspect na lula ng motor at agad hinablot yung kanyang cellphone habang ginagamit niya ito. Nagsisigaw daw ang biktima at nakahingi ng tulong sa mga rumorondang pulis. Habang patakas itong mga suspect ay na-intercept ito ng ating mga operatiba at doon na block at yun nga, nahuli itong dalawa. Nabawi mula sa mga suspect ang cellphone ng biktima na nagkakalaga ng 7,000 piso. Inimpound din ang motorsiklo na sinakyan nila. Ang isang suspect nahulihan pa ng di-lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Base sa imbestigasyon, magkaibigan ng dalawang suspect na taga Sampaloc, Maynila at dumarayo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para makapangbiktima. Ang modus nila, nagmamanman muna sila. Kapag mayroon nakita silang potensyal na bibiktimahin, babalikan nila to. Kapag medyo sa tingin nila na clear yung lugar, manghahablot sila ng cellphone. Itinanggi ng magkaibigan ng aligasyon sa kanila. Hindi po namin ginawa po eh. Ba't kayo inaresto? Pauwi na po kami nun, sir eh. Tapos? Nung hinarang po kami, sir. Wala po kaming ganun lakad, sir. Wala po akong ganun baril, sir. Sinampahan ng mga suspect ng reklamong theft. Ang isa may karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News.